Hello guys, so nung last video natin kahapon ay tinalakay natin ang first round results ng PBA Season 50 draft, kung saan number 1 pick si Gio Chu, nakuha ng Terra Firma, at si Juan Gomez Diliano naman ang nakuha ng Converge sa second pick. So ngayon, tapos na tayo sa first round, sa second round naman tayo. So sino-sino ba yung mga nakuha nila sa second round? So balikan natin yung notable PBA players na na-draft sa second round, kung saan after ma-draft sila sa second round ay gumanda yung kanilang karera, no, sa PBA. So hindi lahat ng nasa first round ay talagang gumanda yung kanilang karera at tumagal sila sa Pro League. Pero meron din, no, sa second round, no, kahit sa mababang round, no, na talagang nag-success yung kanilang karera sa PBA. Sino-sino ba yung mga second round picks noon na talagang gumanda yung karera nila, no? So ito yung mga listahan, guys. So since 1985, no, na-establish na itong PBA draft. So notable second round picks in PBA. So base sa mga na-search ko, no, iniisa-isa ko lahat yung mga year, no, na sa draft. So ito yung mga notable second round picks. So 1989, Dindo Pomaren and Ato Agustin. So itong si Ato Agustin, mukhang ito, first PBA player na na-draft sa second round. The only PBA player na na-draft sa second round ay nanalong MVP. Mga taong ito, 1992, 1991. Si Ato Agustin. Tapos naging ito, most improved player. So itong si Ato Agustin, ang first PBA player na draft sa second round na nanalong MVP, at siya ata ngayon, no, wala pang nakabreak dito kay Ato Agustin. So yan yung na-draft nung 1989 second round picks. 1990 si Jerry Esplana. Tapos Olsen Racela in 1993, kung saan ay tumagal itong si Olsen, no, sa PBA, mahigit 17 years naglaro sa liga. Cyrus Baguio and Ronald Tubid in 2003. Larry Ponasher 2005. So itong si Larry Ponasher ay kauna-unang player, no, sa PBA na na-draft sa second round na nanalong Rookie of the Year, si Larry Ponasher. Tapos naging part din ito ng ating Gilas Pilipinas, kung saan pumasok tayo for the first time in almost 30 years sa FIBA World Championship, ngayon FIBA World Cup. So isa ito si Larry Ponasher na talagang nagdala sa Gilas Pilipinas nung FIBA 8 siya. Kaya pumasok tayo for the first time in almost 30 years sa FIBA World Cup. Jeff Jan, of course, in 2008, nakateammate to ni Larry Ponasher sa Gilas. JP Eram, or ngayon Poy Eram, in 2013. Don Troliano in 2015. Aaron Black in 2019. Tyler Tio and Jonard Clarito noong 2022. Richie Rivero and Adrian Nocum noong 2023. So yan yung mga notable PBA players na na-draft sa second round. So pansin nyo, si Cyrus Baguio, Larry Ponasher, Jeff Jan, Don Troliano, Jonard Clarito, Adrian Nocum. So ito, nag-start talaga yung unang PBA team nila, nag-start sa under coach Yeng Yao. So itong mga player na nabanggit ko, Ponasher, Jeff Jan, Troliano, Clarito, Nocum. So karamihan dito sa mga nabanggit kong listahan ay unang team nila under coach Yeng Yao. So talagang kilala ito
si Coach Yeng sa nagde-develop ng mga players, no? Ginagamit lahat ng mga players, no? Kahit yung mga underrated or talagang hindi napapansin, no? Yung talento talagang dinevelop ni Coach Yeng. So isa rito yung mga players na nabanggit ko, no? Kagaya ni Larry Ponasher, ni Jeff Jan, ni Jordan Clarito. So talagang kaya pala, no, sa mga nababasa ko sa social media ay talagang itong Rain or Shine, yung team ni Coach Yeng, yung Rain or Shine at saka yung Ginebra talagang no, inaabangan na pick ngayon sa PBA draft. Bakit? Kasi yung Rain or Shine, alam naman natin si Coach Yeng. Maganda yan, no? Magaling mag-develop ng player at talagang gamit lahat, no? At walang star player, superstar yung sa team niya. Tapos itong Ginebra, kahit hindi ka gagamitin, sikat ka naman, no? Sikat ka dahil may fan base eh. So yun. So punta na tayo sa second round. Sino ba yung na-draft sa second round? So number 13 pick, Barangay Nebra. Originally from Terra Firma. So Barangay Nebra, nakuha nila si Mario Barasi. So di ko pa nakita yung laro nito ni Barasi, 6'7", parang power forward, no? Mukhang kailangan ng Ginebra, no? Parang siguro ito, backer ni Japet, no? Itong si Mario Barasi. So kahapon, after yung draft ng linggo, ay nag-start na nag-practice yung ibang teams. At isa dito ang Barangay Ginebra. So practice agad itong mga players ng Barangay Ginebra para sa preparation para sa 50th season ng PBA. So alam ko Philippine Cup ang mauna, no? So ito si Mario Barasi, 13 pick ng Barangay Nebra. Number 14 Phoenix, Dave Ando. Number 15 Blackwater. Nakuha nila si Mon A. Sandagon, MPBL player ito. At talagang magaling to. At isa sa mga nagpakita, no? Nagpakita doon sa PBA Draft Combine. Kaya malaking tulong yung Draft Combine. Kahit yung mga di ganong kilala ay talagang napapansin, no? Nagpapakita sila ng galing doon sa Draft Combine. Number 16 pick, Northport, CJ Austria. So kaano-ano ito ni Coach Leo, no? Itong si CJ Austria, taga DLSU ito, si CJ. Number 17, NLEX, Arvin Gamboa. So second generation player na ito. Father niya is dating PB player. At natandaan ko, naglaro yan sa San Miguel. Tapos under Coach Jong Wichico. So ngayon, itong si Arvin Gamboa ay nasa NLEX. At ngayon, yung coach ni Arvin Gamboa ngayon ay dati pa lang coach ng kanyang father, no? NLEX coach Jong Wichico. So Arvin pangalan yung nakalimutan yung pangalan eh. A din yung pangalan eh, Gamboa, no? So, mamaya search ko. 18 number 18 pick, Terra Firma, Sean Umali. Number 19, Meralco. So Sean Umali, may 1 year pa ito sa NCAA. So makakalaro siya sa opening ng NC sa October 1. Number 19, Meralco, Vince Magbuhos. Number 20, Rain or Shine, Mark Omega. So maraming nakuwang pick ang Rain or Shine. Sa first round, 2, 3 sa second round. Tapos isa sa third round, no? So itong Rain or Shine, isa sa mga inaabangan ng picks yan, no? Na sino talaga yung makukuha nila sa draft, no? Talagang inaabangan ng mga fans yan, no? Kasi Rain or Shine, yung coach nila magaling mag-develop ng player no? So number 20, ROS, Mark Omega, Letran. So maraming Letranista na draft ngayon, mga 9 na Letranistas. 21, Converge, Kobe Monhe. Another Letran din.
at mukhang taga Pampanga din ito, no? Number 22, rain or shine pa rin, Vince Quahaw. So si Vince Quahaw, taga Mindanao ito. At nag-high school ito sa Holy Child, tama ba? Holy Child sa Davao. Star player siya sa high school sa Davao. Tapos nakuha siya sa Manila. Unang team niya yata yung UST. Tapos lumipat sa DLSU. DLSU ata yung una or UST. Tapos nag-transfer sa Letran. So ngayon parang meron pa siyang 1 year left sa NCAA at makakalaro ito sa darating ng 101 season. Number 23 pick, Ginebra, Jonathan Calda. Number 24 pick, rain or shine, Joshua David Lasal ito. So yan yung update, no? Yan yung result sa second round. So sa third round, sa next video natin yung third hanggang 12 round. So pag-usapan natin at tatalakay natin kung sino-sino yung mga players na na-drop dyan na posible na mabigyan ng spot, no, sa mga teams na nakuha, sa mga teams na kung saan sila na-draft. So sino-sino ba yung may chance na makapasok sa roster, no? Kasi tingin ko mga first and second round picks o yung mga second round may chance pa yan na makakuha ng roster, yung mga second round. So yung mga third round hanggang huli ay mukhang 50-50 ito, no? Basta mabigyan ng sila ng kontrata. Sabi ko nung nakarang video, tingin ko mga nasa 20, no? Yung talagang mabibigyan ng kontrata dito, or di kaya nasa 30 kung mataas. So kaya yung suggestion ko sana na talagang dagdagan na yung mga team sa PBA, no? Para hindi talaga masayang itong mga players na ito, no? At ang yung maganda guys, no, kahit ano-ano pang mga kritisismo laban dito sa PBA, sabi nila bulok na ang PBA, palagi nang iniiwanan na tayo ng ibang bansa, na Japan, ng Taiwan, Korea. So wala na ang PBA, hindi na so yan yung mga sinasabi ng mga critics, no. Pero ang maganda dito ay despite of mga kritisismo, and marami pa rin ang nagpapadrop sa PBA. So nakita nyo na 126, no? 120, dati 126, ngayon 122. So marami pa rin yan. So ibig sabihin marami pa rin ang gusto magpa-PBA. So marami pa rin gusto magpa-PBA, no? Except sa mga players na talagang sumikat na, no? Before mag-pro sila, sumikat na sila, talagang demand na, no? Kasi yung mga ganyang player talagang pera yung hinahanap nila. Pero itong mga player na ito, no? Of course, importante yung pera, no? Para kumita sila. Pero itong mga player na ito, yung mga 122 na player na ito, ay hindi importante yung pera, no? Basta makalaro lang sila at makatapak lang sila sa Asia's oldest basketball league, ang PBA. So yan yung merong isang player ganyan yung sinabi niya basta makatapak lang sila, makalaro lang sila sa PBA. So yan yung maganda dito sa mga players na ito. So hindi sila nagpapasilaw sa pera, no? So or sa mga offer, no, yung malaking offer ng mga ibang leagues diyan. Ito hindi talaga. Itong 122 na player nito, kaya proud ako sa kanila, no? Hindi talaga sila, hindi tulad ng mga wag na natin banggitin. So karapatan din nila yan, no? So itong mga player na ito, at least, no, very proud talaga, no? Kahit hindi sila makuha, no? So yun, at least na-try din nila yung mga di nakuha. Pero itong mga nagpa-drop ngayon, so ang chance na lang nila is makakuha ng roster.
para makalaro sa 50th season ng PBA. So yan yung ating usapang PBA sa araw na ito. Sa next video naman yung third at saka last round pick ng PBA draft at sino-sino ba yung mga notable players na na-draft sa late rounds at sino-sino ba yung may chance na makakuha ng roster.